Hello, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod si Tatay D na nagsasabing welcome po dito sa ating video sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod. Tayo po ay may pag-uusapan mga kaibigan. Ito po ay tungkol sa nangyayari sa iba't ibang larangan sa ating bansa, lalong-lalo na po sa ating pamahalaan. Mga kaibigan, nagtataka po tayo sa pong katanungan natin sa gobyerno natin, no? Dahil nauuso po yung flood control ngayon. Ito po ay viral ngayon sa ating mga balita sa social media at sa mga iba pang mga media katulad ng stream media. Subalit mga kaibigan, marami po tayong naririnig na mga pangungusap tungkol po sa ating social media, sa stream media. Ngunit dito po sa ating social media mga kaibigan ay napakarami at alam mo kung sino ang tunay na salarin. Ngunit ang ating social media ay nagsasabi kung sino ang tunay na salarin. At dito po sa stream media ay tila napapansin natin na iisa lang kanilang balita, no? Mula sa DZMM, ABS-CBN, at ano pa ba sa TV5. At ang nabubukod tangi lamang po ay ang Net25 at SMNI. Ngunit mga kaibigan, na-target na po, nasabi na po ng ating mga kaibigang mga ng isang witness na ang utak ng lahat ng flood control na ito ay walang iba kundi si dating Speaker Romualdez. At ito po ay pinangalanan na ng mga Diskaya noong kasalukuyang nagkaroon ng investigation na kung saan si Marcolita pa nito ang nagiging chair. Ngunit dahil dito pinalitan si Marcolita dahil sa matutumbok na talaga kung sino ang mastermind dito. Ngayon, nung matutumbok na ang mga mastermind ay bigla na lamang pong binago ang estilo ng Blue Ribbon Committee at ito po ay nilihis. At kunwari nagkasakit si Panfilo Lacson, kunwari ay tumigil muna ang investigation at nakapagtataka daw mga kababayan na habang itong nagsasilita itong si Colonel ba or si Gutesa, hindi ko alam kung ano ba yung kanyang ranggo sa pagka-Marines, ay ito daw muna ay si Lacson ay laging palabas-labas, nag-iihi, ano-ano, ay hindi daw po nakikinig. So, ito pong ibig sabihin nito mga kaibigan ay hindi po nila pinupokus itong mga katotohanan ng mga balita katulad ni Gutesa na nagsasabi ng katotohanan na nag-deliver na, naghatid na ng pera doon sa bahay ni Ko at ni Romualdez. Alam nila mga address, alam nila kung sinong taong pinigyan. Tapos ngayon nililis nila dito at gusto nilang iba ang pagbuntungan. Siyempre naman iniiwas ni Marcos ang kanyang pinsan, baka ito ay makulong pati siya ay may madadamay. Kasi sangayon pa kay Guanzon, kay Atty. Guanzon, na ikaw naman ang nakakaalam talaga dahil ikaw nagperma sa naturang budget. At sabi mo pa binasa mo yung ilang
pahina na napakarami-rami at binasa mo at nireview mo, bakit hindi mo nakita ang mga blanco? O nakita mo ba ang mga blanco at hinayaan mo na lang na mangyari ito at nagkakaroon ng insertion dito? Tanong lang po mga kababayan. At ngayon patuloy na naman ang investigation ng ICI mga kababayan. Ngunit ang ICI po ay hindi sinapubliko. Ito po ay nilihim. Ano ba tayo? Martial law? Ano ba tayo? Secretive? Kailangan ba nating isikreto? Samantalang ang nangyayaring ay pangyayari dito sa Ghost Project ay public po. Pira po ng publiko yan, mga kababayan, Mr. President. At ngayon ay ginagawa na naman ninyo o gagawin pa ninyong state witness itong si Romualdez. At napakahirap mga kaibigan na itong si Romualdez at si Ko ay hindi mahagilap. At itong si Saldico ay tila pinoprotektahan din ni Marcos at ni Romualdez at ni Marcos upang hindi makauwi dito sa Pilipinas. Dahil kung gigipitin nila si Ko ay talagang magkantahan na. Alam nyo mga kaibigan, siguro sa panahong ito ay hindi mabubunyag ang katotohanan habang si Marcos pa ang president. Pero pagdating ng panahon, sabi nga time of reconnection or reckoning. Reconnection ba sinabi ko? Time of reckoning ay mayroon talagang pagbabago. Kasi ngayon, takip sila ng takip, protection sila ng protection sa kanilang mga samahan, at ang gusto pa nilang patamaan nung ngayon ay si Duterte. Si Duterte may kasalanan, si Duterte pa rin ang si Duterte. Ipinapahid ninyo ang dumi nyo kay Duterte. Mga hayop talaga kayo, mga utak gunggong talaga kayo. Hindi naman kami dito mga kababayan, hindi naman tayo mga ugok, hindi naman tayo mga bobo na hindi natin maiintindihan kung ano ang mga takbo at sayaw nila. No? Bakit ninyo hukayin yung nakaraang administrasyon ni Duterte na ang tagal-tagal na po, 3 taon na po ang nakaraan? Bakit hindi po ninyo imbestigahan yung mga sarili? Bakit pilit pa rin ninyong inaugnay ang kaso ng flood control doon sa gobyerno ni Duterte? Samantalang si Duterte noong panahong yun ay kahit pa panahon ng pandemic ay maraming nagawa si Duterte. Tanong nyo kay Mark Villar. Yan po ang katotohanan. Hindi katulad ngayon, 3 taon na kayo sa administration President Marcos, kundi ka ba anga-anga, 22 lang na ROMs ang nagawa mo. Hindi ba katotohanan? Diba ang pangako mo, sabi mo libo-libong mga ROMs ang gagawin nyo at milyon-milyong bahay ang gagawin nyo. Ilan na bang bahay? Ilan na bang pabahay ang napagawa mo, Mr. President? Puro ka lang talaga pangako. Ang galing-galing mong mangako, sarap mong nako, Diyos ko po. Bakit ba tayo nagkaroon ng presidente na katulad nitong aanga-anga na wala namang kwenta sa bansa? Ang dami-daming mga pangako, ang dami-daming babangon muli, ang dami-daming mga unit team, pero wala namang nagawa. Bobo ka ba talaga o talagang hindi ka lang, sumusunod ka lang dun sa mga taong nagdidikta sa'yo? Palagay ko kung magsalita itong si President Marcos, hindi naman siya hindi naman siya bobo Magaling naman Kaya lang wala siyang perseverance, wala siyang contingent wala siyang wala siyang, hindi
ko na maintindihan ang sinasabi ko. Wala siyang yung isang salita na kapag sinabi mo ay gagawin mo. Tawag doon, kalimutan nyo na yung word na yun, nabubulol ako. Natitiis lang siguro ako, mga kababayan. Kaya kung nararapat na gagawin talaga ni President Marcos ang lahat, ay hindi naman naghihirap sa pera. Dami-dami nga pera nabubulsa na nga ng iba Di ba? Nabubulsa na nga ni Romaldez, nabubulsa na nga ni Ko, at ng iba pang mga engineer dyan sa DPWH. Kaya ako po, bilang isang mamahayag at bilang isang content creator, ay nagtatanong lang po tayo, mga kababayan. Hindi po tayo nanghuhusga. Hindi po tayo nagbibigay ng judgment dahil sa kalusukuyan po ay sa kasalukuyan po ay sila po ay nag-iimbestiga. Ngunit sana po ang inyong pag-imbestiga ilagay niyo sa publiko para malaman ng taong bayan kung ano nang nangyayari sa inyong investigation diyan sa ICI. Ay kung gagawin ninyong private yan, hindi yan sa government. That is private property. Kung gagawin ninyo na ito ay palihim. Ngayon, sabihin ninyo, ipapublicize na ninyo ang naturang ng investigation ng ICI. Ngunit bakit ang tanong natin, tulad ng sinabi ni Kuya Chavit Singson na itong Ilocos Norte ay maraming din daw ghost project dito. Ay bakit hindi mo imbestigahan doon, Mr. President? Bakit hindi nyo puntahan doon, Mr. President? At paimbestigahan din po yan sa ICI. Aba, Mr. President, baka ayaw nyo, isisipti nyo ang mga sarili ninyo. Iimbestigahan nyo ang iba, ngunit ang mga tao na kalapit sa inyo ay iniiwas ninyo. Yan po ang katanungan natin, mga kababayan. Dapat po ninyong malaman ito. Dapat pong malaman ng taong bayan ang ginagawa ng presidente. Baga sa Bisaya, palipat-lipat lang palipat-lipat. Bahala na kinsay malipat, no? Yung iniiwas ninyo ang mga taong dapat tuntunin. Iniiwas ninyo ang mga taong sangkot at pag nasangkot na kayo, nagipit na kayo, babalik kayo sa Duterte. Di ba, Mr. President? Andyan naman pala si Mr. Duterte. Sa inyo ay si Duterte. Sabi pa ng mga taga-ICC, si Mr. Duterte. Si Mr. Duterte talaga ang inyong tagapagligtas. Hindi naman kataka-taka kayo nga. Si Mr. Duterte nga ang nagligtas sa inyo, na ipabalik kayo sa pisto, na ipabaon ang inyong tatay sa libingan ng mga bayani, at ang inyong ina na dapat ay na-convict na yan sa kaso sa panahon ng administrasyon ng tatay mo, ay anong sinabi ni Mr. Duterte? Huwag na ninyong ikulong yan dahil matanda na yan. Ngayon, kabaliktaran talaga mga kaibigan. Yung nanay ni Marcos na sana ihusgahan na yata ng Supreme Court yun, na ikulong na, dinipinsahan ni Tatay Duterte na wag nang ikulong dahil ito'y matanda na, wag nang ituloy ang desisyon dahil ito ay matanda na bilang isang human right. Dahil matanda na, wag nang ikulong. Pero si Tatay Digong 81 or mag-81 na, 81 years, tapos ginagawa pa rin ninyo, pinakulong pa ninyo. Hindi pa ninyo pinukulong dito sa kanyang bayan, kundi pinakulong pa ninyo doon sa dahig na hindi naman niya sariling bayan. Ganyan kayo kasama
Hindi kayo mapapatawad ng mga Pilipinong sumusuporta kay Duterte. Kailanman mga Marcos ay hindi na kayo mapapatawad ng mga taong bayan na may pananalig at pananampalataya at paniniwala kay Duterte. Magiging ang inyong administrasyon ay ito na ang kahuli-hulihan na magiging bakas ng mga Marcos. Habang nabubuhay pa ang mga lahi ng mga taong nananalig sa mga Duterte at naniniwala, hindi na po kayo maaring makabalik sa pwesto. Sapagkat kayo po ay matuturing na mga taong traidor, walang isang salita, at hindi kayo marunong tumanaw ng isang utang na loob. Malaki ang utang na loob ninyo sa mga Duterte. Pero alam nyo, may kwento kasi noon sa bata pa kasi ako noon, yung panahon ng tatay ni Marcos, yung vice president niya na si Lopez yata, nung first time talaga siya naging presidente. Si Lopez yata ang naging president noon, vice president. At parang narinig ko na nawala din nawala na sa mga balita yun nawala na sa history. Pero buksan po ninyo ang history kung sino ang vice president ni Ferdinand Marcos Sr. noong mga panahong mga 1960s. Ang vice po niya yata ay Lopez ang apelido. Hindi, kasi nung tumakbo na siya nung magkaroon ng snap election ay si Tolentino. Pero nung siya pa ay tumakbo bilang at the first time bilang president sa Pilipinas at nanalo, ang kanya pong BC ay Lopez ang apelido. Ngunit nabalitaan ko po yung si Lopez ay nawawala. Hanggang ngayon ay hindi na nakikita. Paki-search lang po natin. Parang hindi po natin parang naalala ko lang po kasi bata pa ako. Kung gusto niyo i-search po ninyo yan mga kababayan, dahil yung kanyang vice president ng ama ni Bongbong Marcos ay parang nawala. O basta hindi na nag-function ang kanyang pagka-vice presidente noong mga panahon yon. Kaya parang sa ngayon ay ginagaya ng anak yung gustong walain ang kanyang vice presidente. Baka suluhin niya na lang. Kaya hindi kami papayag mga kaibigan. Hindi po kami papayag na i-disappear ninyo ang Vice President ngayon sapagkat sa kay Vice President Sara Duterte lang po ang aming pag-asa. Kami, buti sana kung maganda ang inyong pamamalakad, Mr. President. Ngunit hindi naman maganda. Ang dami-dami naghihirap, ang dami-dami mga walang trabaho, at ang taas-taas pa ng mga bilihin. Kaya nagsisi nga kami, bakit kayo pananalo bakit kayo binalik pa Kaya wala na. Biro mo mga kababayan, bagsak na po ang ating ekonomiya ngayon. Ano po? Lahat po ng mga malalaking negosyante sa Pilipinas ay nagrereklamo na po mga kababayan dahil bagsak na po ang ekonomiya natin. Wala pong pasok ng mga investor, walang pong pasok ng mga negosyante dahil natatakot po dahil sa pangyayari. Alam niyo po, may kwento akong narinig at napanood na doon daw po sa Europe, may isang taong nagpabarya ng dollar, nagpa-change ng dollar. Parang $3,000 lang ba yun? Or $300? Tapos, nung makita na ng money changer doon, siyempre, pag magpa-change ka ng dollar, magpapakita ka ng passport or ID. Ngayon, nakita ng money changer doon, sabi daw how you feel?
come from Philippines. Sabi daw nung Pilipino na, yes, I'm sorry, we cannot change your money because your government in the Philippines is more and very corrupt. Ganon ang ating reputasyon, mga kaibigan. Napakasama ng reputasyon natin sa ibang bansa. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kalat na po sa buong bansa ang ating pagkakurap. Hindi to tayo mga Pilipino, hindi po tayo kurap na hindi po tayo mga ordinaryong Pilipino. Ang pinakakurap po sa atin ay ang ating gobyerno mula sa pagkapangulo hanggang sa Kongreso. Yan po ang katotohanan na napapahiya na po tayo sa buong mundo. At nagyayabang pa itong si Marcos na nagkaroon daw siya ng anong tawag doon? Siya daw ang pinaka the best na presidente sa buong Pilipinas. Wow! Di ka na nahiya sa sarili mo, sa mukha mo, Mr. President. May maganda bang presidente na 22 rooms lang ang nagawa sa loob ng 3 taon? 22 rooms of school ang nagawa mo sa loob ng 3 taon. Wala na kayong ginawa kundi magkurap. Magnakaw dito, magnakaw doon. Hindi nga lang namin mapatunayan na kung sino, pero kayo po lahat magkasabwat. Kaya lang iniiwas ninyo mga sarili ninyo para kayo ay hindi mapahiya. At alam nyo, Mr. President, sa iyong ginawa na sinabi mo na mayroong mga ghost project, mga ghost projects na nangyari, na habang ito ay ghost project, nabayaran na po ng gobyerno ito. Hindi po ako makapaniniwala sa inyo sapagkat ito ay dramastic mo lang para hindi ka mabuntungan ng lahat. Sabi ni Claire, kayo na nga daw nagbulgar na may mga corruption sa DPWH at saka sa flood control. Di ba sinabi mo noon nung kalawang suna mo ay ayos na? Tapos nung ikatatlong suna ay mahiya naman kayo. Bakit? Saan ka ba? Yan ba ang sanhi na hindi mo nalaman dahil sa lagi kang nagbabiyahe kung saan-saan ka nagpupunta? Kaya ganyan ang nangyari sa'yo. Hindi mo nalaman kung dalawa lang ito Dahil sa sobra mong biyahe, hindi mo na naintindihan, hindi mo na nalaman kung ano na ang direksyon ng flood control. O kaya alam mo pero gusto mo yung pagkukurap ng mga tauhan mo dahil may parte ka. Tanong lang po yan, mga kabayan. Hindi po yan manghusga. Hindi po yan pagbibintang. Kaya kaming mga mamamayang Pilipino, hindi naman kami talaga mga ugag or mga walang isip na gano'n na ang pag-iisip. Gagawin ang pag-iisip niyo sa amin. Akala namin kung anong sabihin mo, nasunog ang dagat, ay maniniwala na kami. No sir, marunong din kaming mag-isip. Kaya lang sa aming pag-iisip, hindi kami napapatulan ninyo dahil wala kaming kapangyarihan, kayo ang nasa kapangyarihan. Kaya kung anong sabihin ninyo, total man po kami, ayaw man namin maniwala, ay bahala na kayo. Dahil kayo po ang may akda, kayo po lahat. Hindi po may palabas ang budget kayan kung hindi po magmumula sa inyo, mga kaibigan, sa kanila. Mula sa presidente, sa Speaker of the House, sa Senate President. Hindi po yan lalabas ang pera na yan kung hindi po dadaan sa kamay ng presidente. Kaya yan po ang aming tama nga ang sabi ni Franklin, dating Senator Franklin Drilon.
na ang nakikita niya talaga sa ngayon, ang pinakakurap na budget nung 2025 ay wala nang makakapantay. Sabi ni Drilon ay nasa 20 years na siyang nag-service bilang isang public official, ay hindi niya naranasan ng ganun, ng katulad ngayon na masyadong kagarapal na mga walang hiya na mga magnanakaw. Tama nga siguro si si Inday Sara talaga, na sinabi ni Inday Sara nung habang sila po ay nangangampanya kasama itong si Romualdez. Sabi na ni Romualdez galit na galit si Romualdez, mga kaibigan, doon sa kay Aranita, kay Lisa, dahil ayaw daw magbigay ng budget, ayaw maglabas ng budget. Ngayon, galit na galit itong si Romualdez, at sabi daw ni Romualdez, mga kaibigan, pag nanalo lang kayo, babawiin ko lahat ng mga gastos na to. Ang akala daw ni Inday Sara, mga kaibigan, itong sinasabi ni Romualdez na babawiin ay isang negosyo. Ay Diyos ko po, binawi nga, pero dito sa mga 30%, sa mga mga kontraktor na kumukuha ng kontrata sa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH at sa flood control. May pattern na kasi yan, mga kaibigan. 1 year pa lang nung mag-resign si Inday Sara bilang isang DepEd secretary, at nung imbestigahan nila at hanggang sa yung Lopez na secretary ni Vice Presidente na kinulong nila, kinuntim nila sa Kongreso, nagsalita si Inday Sara na ganoon ang pagkasabi ni Inday Sara na sinabi ni Romualdez na kapag sila ay nanalo ay babawiin niya lahat ng mga gastos niya. Hindi naman pala sa mga negosyo, mga kaibigan. Totoo nga, binawi nga ni Romualdez ang naturang nagastos nila ng paghihingi ng mga porsyento. Hindi po ako nagsasabi nito, mga kaibigan, hindi po ako nag-aakusa. Naririnig ko lang po doon sa mga witness habang ito ay inimbestigahan noon sa panahon ng Blue Ribbon Committee. Sinabi din po ng Biskaya na gano'n na nga ang pamamaraan. Gumagamit si Ko at si Romualdez ng mga tao na kanyang uutusan, nahihinga ng ganitong mga porsyento, ibibigay kay Romualdez, ibibigay kay Ko. Kaya ganyan po, mga kababayan, ang nangyari. No po? Kaya wag naman sana tayong maniwala doon sa kanila na hindi sila kurap. Kaya sana, mga kababayan ko, maggising na po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Kayo mga supporter ni Marcos, mga supporter ni Romualdez, na akala ninyo si Romualdez ay isang santo. Ngunit ito pala ay santong kabayo, Satanas, no? Na nililikom, hinihigop ni Romualdez Marcos ang mga pera. Bukod pa yan sa sinabi ni Inday Sara, mga kababayan, na ito daw pong si Romualdez ay mayroon pang pasugalan dun sa Negros. Hindi po natin alam ang detalye, pero nabanggit po yan ni Inday Sara na baka daw umano yung mga hinatid ni Gutesa na mga pira ay isa rin yon sa pira na nanggaling sa mga sugal. Kasi itong sugal naman, mga kaibigan, ay pwede namang hawakan ng isang kongresista sa isang lugar, hindi ba? Kaya, mga kababayan ko, ako po ay nananawagan sa inyo na magising na po tayo. Kailangan na po natin, sundin na po natin si Chavit Singson na ilabas na po natin ang lahat ng mga hinanaing natin, sabihin po natin, dahil
Hirap na po tayo mga kaibigan. Ang mahal ng bilihin. Ang mahal, mahal, mahal. Wala tayong trabaho. Sino bang masaya ngayon sa panahon ni Marcos? Sino bang nagpasasa ngayon? Sila lang. Sila lang po mga kaibigan. Sila lang po ang dumami ang pera. Ang kapal-kapal na mga mukha ninyo, mga anak kayo ng Satanas, mga anak kayo ng mga kagwang, mga panuway kamong dagko. Hoy, Romualdez, mahiya ka naman sa sarili mo. Ang dami-dami mo nang nabili. Mayroon ka ng helicopter, mayroon ka pang eroplano. Saan mo kinuha mga binibili mong yan? Saan mo kinuha ang mga pera? Maniniwala ba kami na 200,000 lang ang kita o ang sweldo mo sa Kongreso? O kaya sabihin na natin 300,000 ang sweldo mo sa Kongreso bilang isang congressman? Bakit hindi ka ba gumagastos araw-araw? At nakabili ka ng ganyang kadami at ganyang kamamahal na mga bahay, na mga mamahaling mga kotse, mamahaling mga relos, at may eroplano ka pa, may chopper ka pa. Mga kababayan, sana po magising na kayo. Tama na po. Tutulan na po ang pangungurap ni Marcos. Tutulan na po ang pangungurap ni Romualdez. Hanggang dito na po lamang. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Tatay D, na nagsasabing walang manluloko kung hindi ka paluloko. Kaya ano po ang dapat gawin sa mga manluloko? Dapat sila ay i-cut off. Dapat sila ay i-turn off. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Shoutout nga pala sa aking mga kamag-anak dyan sa Cebu, sa Mindanao, sa Palawan, sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang dako ng bansa. Shoutout sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Tatay D, nagsasabing magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Welcome, pakisubscribe po ninyo ang ating YouTube channel, Tatay D TV. Maraming salamat. Bye-bye.